Naagaw na nga pong muli ng Denver Nuggets mula sa Los Angeles Lakers ang third seed sa Western Conference matapos ang kanilang panalo kahapon laban sa Portland Trail Blazers. And since kulang at nahihirapan ng Lakers ngayon, malaki ang tsansa ng Nuggets na ma-secured ang third seed sa playoffs kapag naipanalo nila ang mga natitirang laban. Sa madaling salita, medyo maayos na nga ang kalagayan ngayon ng Nuggets dahil malaki ang tsansang makuha nila ang home court advantage sa first round. Kaya kailangan lang naman nilang siguraduhin ang team manatiling healthy ang lahat. Kahit na napakahigpit ng labanan sa West, naniniwala pa rin naman ang superstar na si Jamal Murray na sila pa rin ang magkakampiyon ngayong taon. Gamit ang kanilang kumpletong lineup, kakayanin nga nilang talunin na sa isang 7-game series ang San Antonio Spurs at maging ang OKC Thunder. Naipakita rin naman ng Nuggets na sila ang may pinaka-eksperyensadong team sa West. Kaya hanggat healthy ang kanilang mga players, hindi malabong makaabot sila sa NBA Finals at magkampiyon. Samantala, dahil nga sa pagkawala ni Luka Doncic at Austin Reeves sa lineup ng Lakers, marami nga mga fans ang naniniwala wala na nga daw pag-asa pa ang kanilang team na mag-compete sa playoffs ngayong season. Kung hindi nga babalik si Luka Doncic, sigurado nga wala silang pag-asang makalampas sa first round ng playoffs. Ibig sabihin, kailangan nga nilang mag-focus ngayon sa gagawing pagbabago next season. Pero sa kabila ng ingay na ito, mismong si Coach JJ Redick nang nagsabi, hindi pa rin naman susuko ang team. Trabaho nila makakuha ng momentum bago mag-umpisa ang playoffs. Nasa maayos pa rin naman ang kalagayan ng Lakers dahil meron silang 1 game na kalamangan sa 5th seed na Rockets. Kaya kung mapanatili nila ang ganitong kalamangan sa pagkuha ng panalo sa ilan sa mga natitirang games, siguradong sila pa rin ang makakakuha ng home court advantage sa first round ng NBA playoffs at eventually posibleng makabalik si Luka Doncic sa kalagitnaan ng seryeng ito. Sa kabilang banda, dito naman, sa kabila nga na pagkakakuha ng Washington Wizards kina Trae Young at Anthony Davis nitong nagdaang trade deadline, hindi pa rin naman sila pinaglaro ng sabay ang dalawang ito. Mas nakafocus sila sa tanking at pagkuha ng lottery picks sa 2026 NBA Draft. Pero hindi rin naman ibig sabihin niya na pinabayaan na ng Wizards ang dalawang superstar. Kayong ayon sa isang insider, mag-all-in ang Wizards sa dalawang ito next year. Kumpara sa nagdaang taon, mas magiging seryoso sila sa Eastern Conference. Mas gustong mag-compete, pero kahit man na mag-umpisa pa lang na maging competitive ang Wizards, may lumabas ng balita na posibleng mag-request agad ng trade sa kanila si Anthony Davis. Ito kung sakaling hindi gumana ang tandem nilang dalawa ni Trae Young. Ayon dito, sa umpisa pa lang ayaw talagang lumipat ni Davis sa Wizards, kaya once na mabigo ang kanilang kampanya, posibleng mag-request ito ng trade sa mga susunod na buwan. Syempre, kung titignan natin, hindi nga nababagay si Anthony Davis sa prangkisang ito. Anong masasabi nyo dito, mga idol?